Malamig ang sahig ng VIP wing ng De Alvarado Hospital. Kasing lamig na mga kamay kong kanina pa nakahawak sa basang mop. Ito ang huling hallway na kailangan kong linisin bago ang shift ng aking pagdalaw kay nanay sa charity ward. Sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, tanging ang mahinang ugong ng aircon ang kasama ko. Hanggang sa marinig ko ang pamilyar na boses ni Doña Beatriz de Alvarado sa loob ng boardroom. Ibigay mo ang slot ng atay sa anak ng senador, ang mariing utos ng matanda. I-cancel mo ang transplant ng pasyenteng De Los Reyes. Sabihin mo na lang na nagkaroon ng komplikasyon sa donor records. Hindi natin pwedeng sayangin ang pagkakataong ito para sa isang hamak na janitress. Nanigas ang aking buong katawan. Ang pasyenteng De Los Reyes ay ang aking ina. Ang transplant na iyon ang tanging pag-asa niya para mabuhay. Ang dahilan kung bakit tinitiis ko ang bawat pangungutya at ang amoy ng dumi sa ospital na ito sa loob ng 2 taon. Bago ko pa man mabitawan ang hawak kong mop, biglang bumukas ang pinto ng silid. Wina, bakit ka nakikinig dito? Ang boses ni Dr. Tina, ang dating kasintahan ni Arturo, ay tila isang matalim na kislap ng kidlat. Sa likod niya, sumulpot ang mga security guard at isang grupo ng mga reporter na sadyang inimbita para sa isang press tour. "Check her locker! Na yun din!" sigaw ni Tina sa harap ng mga kamera. Sa loob ng ilang segundo, kinaladkad nila ako patungo sa staff room. Pinanood ko ng ipuwersa nilang buksan ang aking locker at doon, sa ibabaw ng aking luma at kupas na uniforme, ay tumambad ang isang makapal na envelope na puno ng pera. Isang matunog na sampal ang dumapo sa aking pisingi mula kay Tina. Ang init ng kanyang palad ay humalo sa matinding kahihiyan habang ang mga flash ng camera ay tila mga panandaliang bituin na sumasabog sa aking paningin. "Janitor na nga, magnanakaw pa? Ninakawal mo ang pondo ng mga pasyente para lang ipambayad sa utang mo?" Pangumutya niya sa harap ng live broadcast. Inasahan nilang iiyak ako. Inasahan nilang luluhod ako para magmakaawa. Ngunit sa sandaling yon, ang takot sa aking puso ay biglang namatay. Pinalitan ng isang malamig at rasyonal na apoy. Tiningnan ko ang envelope. Ang paraan ng pagkakatali ng rubber band, ang selyo ng bangko, ito ay sadyang inilagay roon ng taong may access sa master key ng VIP wing. "Tapusin mo ang paglilinis sa elevator, Wina. Huwag kang mag-inarte." Ang utos ng aking supervisor, pilit akong itinutulak palayo sa gulo para pagtakpan ang nararamdamang tensyon. Pagkatapos nito, dumiretso ka sa HR para sa termination mo. Dahan-dahan akong tumayo. Pinunasan ko ang dugo sa gilid ng aking labi at inayos ang aking buhok. Wala akong sinabi. Ang katahimikan ko ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang simula ng aking pagbibilang. Habang naglalakad ako patungo sa elevator, naramdaman ko ang bawat yabag ng aking sapatos sa tiles. Ang 8 taon ko bilang dating top medical student bago ako pinatalsik ng mga Alvarado ay biglang nagbalik sa aking isipan. Alam ko ang bawat butas ng sistemang ito. Pagpasok ko sa elevator, hindi ko inaasahan na makikita ang nag-iisang tagapagmana ng ospital. Si Arturo de Alvarado ay nakasandal sa kanto. Mabilis ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa kanyang dibdib. Isang matinding panic attack. Ang kanyang muka ay putla na parang papel, at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Sa halip na tumawag ng tulong, pinindot ko ang stop button ng elevator. Ang tunog ng paghinto ng makina ay bumasag sa katahimikan. "Huwag kang huminga ng mabilis," ang malamig kong utos. Lumapit ako sa kanya, hindi bilang isang janitress, kundi bilang isang manggagamot. 4 seconds inhale, 7 seconds hold, 8 seconds exhale. "Gawin mo, Arturo, kung ayaw mong huminto ang puso mo rito." Tumingin siya sa akin. Gulat at pagtataka ang rumespond sa kanyang mga mata. Sa gitna ng kanyang paghihirap, sinunod niya ang aking boses. Dahan-dahang bumagal ang kanyang paghinga.
Ang mabilis na tibok ng kanyang puso ay unti-unting naging regular. Nang kumalma na siya, tumayo ako ng tuwid at tinitigan siya ng walang emosyon. "Bakit mo ako tinulungan?" Paos niyang tanong. "Dahil kailangan kita," diretsahan kong sagot. Narinig ko ang usapan ng ina mo. Alam kong kailangan mo ng tagapagmana para makuha ang buong kontrol sa board. At alam mo rin ang nangyari sa labas. Na-frame up ako para sa nakaw na pera na ang pamilya mo ang naglagay. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa aking mga labi. "Magkano ang halaga ng pangalan mo, Arturo?" "Dahil ang sa akin ay wala na. I am offering you a deal. Ibibigay ko sa iyo ang anak na kailangan mo, pero sa loob ng 9 na buwan, bubuksan mo sa akin ang bawat lihim na pinto ng ospital na ito. Isasalba mo ang nanay ko, at sa dulo nito, sisiguraduhin kong wala ng matitirang bato sa pundasyon ng imperyo ninyo." Nanlaki ang mga mata ni Arturo. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng kakahiyalang sa harap ng media ay kasalukuyang nagdidikta ng kanyang kapalaran. Kinuha niya ang kanyang tseke at mabilis na nagsulat. 10 milyong piso. "You are cold, Wina," bulong niya habang iniabot ang papel. "Hindi, Arturo," sagot ko habang kinukuha ang tseke nang hindi nang inginig ang kamay. "Rasyonal lang ako. Ang emosyon ay para sa mga biktima. Ang plano ay para sa mga mananalo." Pinindot ko ang open button ng elevator. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang hudyat ng simula ng aking pagbangon. Lumabas ako nang hindi siya nililingon. Bit-bit ang tseke na magliligtas sa aking ina at ang galit na magpapabagsak sa mga De Alvarado. Ang pagpasok sa mansyon ng mga De Alvarado ay tila paglalakad sa loob ng isang marangyang kabaong. Ang bawat sulok ay puno ng mga antigong gamit, mga portrait ng mga ninunong tila nagmamasid, at ang amoy ng luma at matigas na pera. Hindi ako pumasok dito bilang isang bisita, at lalong hindi bilang isang asawa. Ako ay isang Trojan horse na binihisan ng seda at binigyan ng bagong pangalan. Basahin mo ang bawat letra, Wina. Hindi mo pwedeng sabihin sa huli na hindi mo alam ang pinasok mo, ang malamig na sabi ni Arturo habang inilalagay ang isang makapal na kontrata sa ibabaw ng lamesang gawa sa Nara. Naupo ako ng tuwid. Hindi ko tiningnan ang mga zero sa dulo ng kabayaran. Sa halip, kinuha ko ang aking bolpen at binura ang isang section sa ilalim ng Confidentiality Clause. "I want full access sa medical archives ng De Alvarado Group. Hindi lang bilang pasyente, kundi bilang administrator," sabi ko sa boses na walang pag-aalinlangan. At gusto ko, ang operasyon ng nanay ko ay gagawin sa isang independent facility na ako ang pipili, pero kayo ang magbabayad. Hindi ako papayag na ang mga doktor niyo ang hahawak sa kanya habang nakatira ako rito. Nakita ko ang pagtaas ng kilay ni Arturo. Masyado kong maraming hinihingi para sa isang taong nagsisimula pa lang. "Dahil alam ko ang halaga ng hinihingi mo, Arturo." Rasyonal kong sagot habang tinititigan siya ng diretsyo. "Gusto niyo ng tagapagmanang malinis ang record? Gusto niyo ng katawang walang bahid ng dumi ng inyong pamilya? Yan ang ibibigay ko. Pero kapalit niyan, kukunin ko ang lahat ng ebidensyang kailangan ko para hindi na kayo makapanakit ng iba." Pagkatapos ng pirmahan, dinala ako sa aking silid sa ikalawang palapag. Ito ay malawak, may sariling banyo, at isang balkonaheng nakaharap sa harden. Ngunit ang aking isipan ay hindi naroon sa karangyaan. Ginamit ko ang aking mga lumang gawi bilang janitress, ang sining ng pagiging invisible. Sa gabi, habang ang buong mansyon ay nababalot ng katahimikan, dahan-dahan akong lumabas ng silid. Alam ko ang ritmo ng mga security guard. Alam ko kung kailan sila humihinto para uminom ng kape. Naglakad ako ng nakayapak sa makapal na carpet. Ang aking mga hakbang ay walang tunog gaya ng isang aninong naghahanap ng biktima. Dumiretso ako sa study room ni Arturo. Alam kong naroon ang access point para sa hospital mainframe. Gamit ang master key na sadyang kinuha ko sa bulsa ni Arturo habang inaatake siya ng panic kanina sa elevator,
Pinuksan ko ang pintong gawa sa mabigat na bakal. Ang tunog ng pagpihit ng kandado ay tila isang mahinang buntong hininga sa gitna ng dilim. Pumasok ako at agad na tinungo ang cabinet sa likod ng kanyang lamesa. Doon, nahanap ko ang isang asul na folder na may tatak na Project Genesis. Binuksan ko ito sa ilalim ng mahinang liwanag ng aking cellphone. Ang tumambad sa akin ay isang listahan ng mga pangalan, mga bio-donors. Mga taong gaya ko na galing sa mahihirap na barangay na binayaran o pinilit na magbigay ng tissue, organo o binhi para sa mga kliyenteng VIP ng ospital. Ngunit ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ko ang huling pahina. May isang lumang medical record doon na may petsang 10 taon na ang makalilipas. Sa itaas na bahagi ng papel, malinaw na nakasulat ang pangalan ko. Wilhelmina de los Reyes. Sa ilalim nito ay ang isang biological screening result na nagsasabing ako ay perfect compatible match para sa isang serye ng mga eksperimento. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang aksidenteng pagtatagpo namin ni Arturo sa elevator, ang pagpili sa akin bilang surrogate, ang lahat ng ito ay hindi nagkataon. Ang pamilya de Alvarado ay matagal na akong sinusubaybayan. Matagal na nilang pinaplano ang pag-aari sa aking katawan bago ko pa man mahawakan ang unang mop sa ospital na yon. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob mula sa labas. Isang mabilis na pagtibok ng kaba ang gumapang sa aking dibdib. Ngunit hindi ako gumalaw. Mabilis kong isinara ang folder at ibinalik sa dating ayos ang lahat. Bumukas ang pinto at pumasok ang liwanag mula sa pasilyo. Nakatayo roon si Arturo, nakasuot na ng kanyang pantulog. Ang kanyang muka ay nababalot ng matinding pagdududa. "Wina, anong ginagawa mo rito sa dilim?" Ang kanyang boses ay mababa, puno ng pahiwatig na alam niyang may mali. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya, suot ang aking pinakamalamig na muka. "Hindi ako makatulog, Arturo. Masyadong malinis ang kwartong ibinigay niyo. Hindi ako sanay. Gusto ko lang siguraduhin kung ang mga bintana rito ay sapat na matatag para hindi ako makatakas. O para walang makapasok na hindi ko inaasahan." Tumingit siya sa akin ng matagal. Pagkatapos, lumapit siya at hinawakan ng aking baba. Pilit akong pinapatingin sa kanyang mga mata. "Huwag mong subukang lokohin ang sarili mo, Wina. Hindi mo kailangang maghanap ng butas sa pader. Dahil sa sandaling pinirmahan mo ang kontratang yon, ang buong mansyong ito at ang bawat hininga mo ay pag-aari na ng mga de Alvarado." Isang mapait na ngiti ang ibinigay ko sa kanya. "Pag-aari? Arturo, nakalimutan mo yata. Ang isang janitor ang nakakaalam kung saan nakatago ang lahat ng dumi. At sa gabi na ito, nalaman ko na hindi lang dumi ang itinatago niyo rito, kundi ang aking buong nakaraan." Ang amoy ng antiseptic sa loob ng ospital ay tila isang paalala ng bawat sugat na sinubukan kong itago sa loob ng mahabang panahon. Narito ako muli, hindi bilang isang janitor na may hawak na mop, kundi bilang isang espesyal na bisita ni Arturo. Ngunit ang aking mga mata ay nananatiling mapanuri. Alam ko kung paano magtago sa gitna ng liwanag. "Wina, kailangan mo nang bumalik sa mansyon. Tapos ng oras ng pagdalaw sa nanay mo." Ang boses ni Sendang ay malambing, puno ng wad na malasakit na dati ay pinagkatiwalaan ko. Tumingin ako sa kanya. Si Sendang ang nurse na nag-abot sa akin ng pagkain nung mga gabing wala akong pambili. Inakala ko ay kakampi ko siya. "Sandali lang, Sendang. May kailangan lang akong kunan sa archives." Sabi ni Arturo, may mga dokumento akong dapat pirmahan para sa insurance ni nanay. "Sige, ako nang bahala rito. Bilisan mo lang." Sabi niya nang may tipid na ngiti. Mabilis akong dumiretso sa admin wing. Gamit ang access card na nakuha ko mula sa study room ni Arturo kagabi, binuksan ko ang main terminal. Ang mahinang ugong ng mga computer fans ay tila isang mabilis na tibok ng puso sa gitna ng katahimikan. Isinaksak ko ang aking USB drive.
Ang bawat porsyento ng loading bar sa screen ay tila isang taon ng paghihirap na dahan-dahang nababawi. Nakuha ko na ang listahan. Ang ebidensya ng pagbebenta ng mga organs at ang manipulasyon sa transplant list. Ngunit bago ko pa man mahugot ang drive, isang kamay ang humawak sa aking balikat. Anong ginagawa mo, Wina? Ang boses ni Sendang ay hindi na malambing. Ito ay naging matalas at malamig. Nanigas ang aking katawan, ngunit hindi ko hinayaang makita niya ang aking takot. Dahan-dahan akong lumingon. Kinukuha ko lang ang para sa amin, Sendang, ang katarungan na ipinagkait niyo sa nanay ko. Akala mo ba ay ganoon kadali iyan? Inagaw niya ang USB mula sa terminal bago ko pa man ito mahawakan. Alam mo ba kung anong mangyayari sa'yo kapag nalaman ni Doña Beatriz ito? Papatayin ka nila, Wina. Pati ang nanay mo. Hindi nila paliligtasin. Kung ganon, tulungan mo ako. Alam ang mali ang ginagawa nila? Pakiusap ko. Pilit na kumakapit sa huling hibla ng tiwala sa kanya. Tumingin si Sendang sa USB. Pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila nakikipaglaban sa sariling konsensya. Akin na muna ito. Itatago ko ito sa lugar na hindi nila mahahanap. Bumalik ka na sa mansyon. Ako na ang bahala rito, promise. Gusto kong maniwala. Sa mundong ito na puno ng mga lobo, kailangan ko ng kahit isang kaibigan. Tumango ako at mabilis na lumabas ng ospital. Habang naghihintay ako ng taxi sa labas ng entrance, nakita ko ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang huminto sa tapat ng fire exit. Bumukas ang pinto sa likod at lumabas si Sendang, hingal na hingal. Sa kanyang kamay, hawak niya ang aking USB. Dahan-dahang bumaba ang salamin ng bintana ng sasakyan. Doon ko nakita ang mukha ni Doña Beatriz. Nakasuot siya ng kanyang mamahaling alahas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng kalsada. "Good job, Sendang!" ang mariing sabi ng matanda. Inabot ni Sendang ang USB sa kanya nang walang pag-aalinlangan. "Huwag kang mag-alala. Ang posisyon ng chief nurse ay sayo na bukas. At ang tungkol sa nanay ni Wina, siguraduhin mong hindi na siya aabot sa susunod na linggo." Naramdaman ko ang paghinto ng daloy ng aking dugo. Ang tiwala na ibinigay ko ay naging lason na ngayon ay unt-unting pumapatay sa huling pag-asa ng aking ina. Pinanood ko ang pag-alis ng itim na sasakyan. Ang tunog ng makina nito ay tila isang halahak ng tagumpay mula sa impyerno. Huwag kang manginig, Arturo. Mas lalo mo lang pinapatunayan na wala kang kontrol sa sarili mong pamamahay. Ang boses ko ay walang bahid ng takot o emosyon habang nakatitig sa screen ng kanyang cellphone. Ang aking ina, na nakaratay sa isang puting kama, ay dahan-dahang inilalayo ng mga taong balot ng protective gear. "Wina, hindi mo naiintindihan ang kapasidad ng ina ko. She will do everything to protect the Alvarado name. Na yung alam niyang nagmamanman ka, gagamitin niya ang nanay mo para pasunurin ka." Ang boses ni Arturo ay puno ng desperasyon. Isang tunog ng isang makapangyarihang lalaki na naging bilanggo ng sarili niyang dugo. "Kung ganoon, dapat ay mas lalong galingan natin ang paglalaro." Sagot ko habang dahan-dahan kong inilalapag ang aking bag sa mesa. Inalis ko ang aking suot na jacket at tinitigan ang aking sariling tiyan sa malaking salamin ng foyer. Hindi pa ito halata, ngunit nararamdaman ko na ang bigat ng isang buhay na hindi ko pinili. Rasyonal nating tingnan ang sitwasyon. Bakit ako ang pinili, Arturo? Sa dami ng pwedeng maging surrogate, bakit ang isang janitor na medical student na pinatalsik niyo 10 taon na ang nakalilipas? Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Bawat yabag ng aking sapatos ay tila isang tibok ng orasan sa gitna ng tensyon. Iniharap ko sa kanya ang isang maliit na papel. Ang resulta ng isang lihim na blood test na ipinagawa ko sa labas bago pa man ako mahuli ni Sendang. Bilang dating top student sa physiology, alam ko ang normal na hormonal shifts ng isang buntis, Arturo. At ang data ko ay hindi nagtutugma. Sabi ko sa boses na kasing lamig ng yelo. Ang batang ito, itong dinadala ko,
hindi ito sa akin, hindi ba? You didn't just hire me for my womb. You used me as a vessel for someone else's child. Napaupo si Arturo sa malapit na silya. Ang kanyang mukha ay larawan ng matinding pagkatalo. Ang embryo, it's from me and Tina. My mother, she believes that the De Alvarado heir should only come from perfect lineages. Pero hindi ko ginusto ito, Wina. Stole my samples while I was sedated for my minor surgery last year. Pinaniwala nila ako na ikaw ang biological mother para pumayag akong pakasalan ka sa papel. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ngunit hindi ako lumuha. Sa halip, naramdaman ko ang pagtigas ng aking paninindigan. So, I am carrying the child of the woman who slapped me in front of the cameras. Isang batang magsisilbing tali sa leeg ko habang buhay. Biglang tumunog ang telepono sa loob ng mansyon. Ang mahaba at nakakarindining na tunog nito ay bumasag sa aming usapan. Si Doña Beatriz. Wina, iha, ang boses ng matanda sa loudspeaker ay tila isang malambing na kanta mula sa hukay. Lakuha ko na ang USB mula kay Sendang. Salamat sa iyong katapatan sa pagtatago ng dumi namin. Pero huwag kang mag-alala. Ang nanay mo ay nasa mabuting kamay. Inilipat ko siya sa isolation room dahil lumala raw ang kanyang kondisyon. Isang maling pirma mo lang sa waiver ng parental rights sa batang yan at tinitiyak ko sa'yo. Hindi na siya muling gigising. Tumingin ako kay Arturo. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ang parehong takot na nakita ko sa elevator. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko siya ililigtas mula sa panic attack. Ililigtas ko ang sarili ko. Doña Beatriz, ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong foyer, matatag at puno ng otoridad. Ang akala mo ba ay ang USB lang nga iyon ang hawak ko? Inaasahan ko na ang pagtataksil ni Sendang. Ang data na nakuha mo ay sadyang corrupted. Ang tunay na records ng Project Genesis at ang illegal organ trading ng ospital nyo ay kasalukuyan ng naka-upload sa isang cloud server na may dead man switch. Kapag may nangyaring masama sa akin o sa nanay ko, otomatikong ipapadala ang link sa Department of Health at sa bawat news outlet sa Pilipinas. Narinig ko ang biglang pagputol ng hininga ng matanda sa kabilang linya. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang sumpa. At ang tungkol sa batang ito, pagpapatuloy ko, habang dahan-dahang hinahaplos ang aking tiyan ng may matinding pait. Ibibigay ko sa inyo ang tagapagmanang gusto nyo. Pero tandaan nyo ito, sa bawat araw na lumalaki ang batang ito sa loob ko, unti-unti kong uubusin ang bawat piraso ng kapangyarihan nyo. You wanted a biological asset? Fine. I will be your most expensive liability. Ang bawat yabag ng sapatos ni Attorney Katie sa marmol na sahig ay may dalang bigat ng autoridad na tila kayang gipitin ang hangin sa loob ng foyer. Hindi ko siya tiningnan bilang isang tagapagligtas. Sa mundong kinalakihan ko, ang mga taong may suot na mamahaling suit at may hawak na briefcase ay madalas na may itinatagong patalim sa likod ng kanilang mga ngiti. Paano ka nakapasok dito, Katie? My mother gave orders to bar everyone. Ang boses ni Arturo ay puno ng pantataka habang dahan-dahan siyang tumatayo. Orders are only as strong as the person who gives them, Arturo. Malamig na sagot ni Katie habang inilalapag ang kanyang designer bag sa mesa. Tumingin siya sa akin. Isang tingin na nanunuri, tila binabasa ang bawat hibla ng aking pagkatao. Wina, nakuha ko na ang signal mula sa server mo. You were smart to set a dead man switch, pero nagkamali ka sa isang bagay. Hindi lang media ang kailangan mo. Kailangan mo ng isang taong marunong lumusot sa butas ng batas na mismong mga Alvarado ang gumawa. Bakit mo ito ginagawa, Katie? Tanong ko. Ang aking boses ay nananatiling rasyonal at walang emosyon. Hindi ba't ikaw ang paboritong legal counsel ni Doña Beatriz? Isang mapait na halahak ang itinugon ni Katie. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang salamin at tumingin ng diretso sa amin. Paborito? O paboritong aso? Wina, hindi ako narito dahil sa konsensya.
Narito ako dahil may utang ang pamilyan ito na 10 dekada nang hindi nababayaran. I am the illegitimate daughter of Don Gerardo de Alvarado. Ako ang kapatid ni Arturo na itinapon sa dilim para hindi madungisan ang perfect image ng pamilya. Naramdaman ko ang panandaliang paghinto ng pintig ng puso ni Arturo. Ang katahimikan sa silid ay bumasag sa huling imahe ng kagalang-galang na pamilya de Alvarado. Lahat kami sa silid na ito ay biktima. Ngunit ako lamang ang may plano kung paano sila pababagsakin. Gusto ko ang shares ko, Arturo. Gusto ko ang katarungan para sa nanay ko na namatay sa hirap habang kayo ay nagpapakasasa sa ginto. Pagpapatuloy ni Katie. Wina, hawak ko ang orihinal na listahan ng illegal organ trading. Ang USB na kinuha ni Sendang, it was just a distraction. Ang tunay na ebidensya ay nasa akin. Anong plano mo? Tanong ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ilik natin ang balita bukas sa araw ng anibersaryo ng ospital. Sabi ni Katie, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Gagamitin natin ang live stream ng anibersaryo para hiyain sila sa harap ng mga international donors. Once the scandal breaks, the board will have no choice but to remove Beatrice. Ngunit sa gitna ng aming pagpaplano, biglang nag-vibrate ang aking cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang notification mula sa isang hindi kilalang numero. Pagbukas ko, isang video file ang tumambad sa akin. Naramdaman ko ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa aking mukha. Ang video ay kuha mula sa security camera ng mansyon, ang silid kung saan ako natutulog. Sa video, makikita ang isang babaeng kamukhang kamukha ko, may hawak na hiringgilya, at tila nag-i-inject ng kung anong gamot sa sarili niyang braso. Frame up, bulong ko. Sadyang kinuha ang anggulo para magmukha akong drug user. Kasunod ng video ay isang mensahe mula kay Tina. Anong sasabihin ng Department of Health kapag nalaman nilang ang surrogate mother ng De Alvarado heir ay isang addict? Your dead man switch is useless if no one believes the source, Wina. Isang maling kilos mo, at ang video na ito ang uunang kakalat sa buong bansa. Tumingin ako kay Katie, pagkatapos ay kay Arturo. Ang bawat segundo ay tila isang mabilis na countdown patungo sa aking pagkawasak. Ang rasyonal kong isipan ay kasalukuyan ng nagkakalkula. Inakala na lang nakuha na nila ako sa leeg. Inayos ko ang aking buhok at hinarap ang dalawa ng may malamig na ngiti. Tina wants to play with fire? Fine. Pero nakalimutan niyang sa ospital na ito, ako ang tagalinis. At alam ko kung paano sunugin ang basura nang walang naiiwang bakas. Naririnig ko na ang mabibigat na yabag ng sapatos ng mga security guards sa labas ng foyer. Isang tunog na tila nagmamarka sa bawat natitirang segundo ng aking kalayaan. Ngunit hindi ako tumakbo. Tumingin ako kay Katie na kasalukuyan ng naglalabas ng kanyang sariling baraha. Isang legal injunction na inihanda niya kanina pa. Wait! Don't touch her! Ang matatag na sigaw ni Katie nang pumasok ang 4 na armadong lalaki. I am attorney Katie Araneta, and this is a violation of due process. Ang video na yan ay hindi pa dumaan sa forensic authentication. Subukan niyo siyang hawakan at sisiguraduhin kong bukas ay wala na kayong lisensya bilang security firm. Natigilan ang mga gwardiya. Sa gitna ng tensyon, ang atensyon namin ay naagaw ng isang mabilis at sunod-sunod na pagtunog ng aking cellphone. Hindi ito mensahe ni Tina. Ito ay isang alerto mula sa monitoring system ng aking ina sa isolation room. Wina, ang heartbeat ni nanay. It's irregular. Nagkakaroon siya ng hepatic encephalopathy. Ang boses ko ay bahagyang nanginig, ang tanging pagkakataon na pinayagan ko ang aking emosyon na lumabas. Kailangan niya ng transplant na yun din. Hindi na siya aabot sa anibersaryo. Tumingin ako kay Arturo. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata, mula sa takot patungo sa isang uri ng determinasyon na hindi ko inasahang makikita sa isang lalaking gaya niya. I'll do it. Sabi ni Arturo sa boses na mababa ngunit matatag.
I checked the compatibility records in my mother's private files last night, Wina. I am a match. Isa ako sa iilang tao sa bansa na may parehong biotype sa nanay mo. Bakit, Arturo? Tanong ko. Para bayaran ang pananahimik ko? Para maging bayani sa paningin ko? Dahil ito ang tanging paraan para patunayan na hindi ako gaya nila. Sagot niya habang inuutusan ang mga gwardiyano umalis. Gawin natin ang operasyon sa St. Luke's, hindi sa ospital namin. I will donate a portion of my liver. Sa loob ng 2 oras, narito na kami sa operating theater ng isang neutral na ospital. Ang amoy ng disinfectant at ang malamig na liwanag ng surgical lamps ay tila bumubuo ng isang sagradong silid. Pinanood ko silang dalawa. Ang aking ina na nakaratay sa kabilang kama at ang lalaking nagbayad para sa aking sinapupunan na ngayon ay nakahiga para isalba ang buhay ng taong pinakamahalaga sa akin. Rasyonal nating tingnan ito, Wina. Bulong ko sa sarili habang inihahanda ang aking sarili para sa anesthesia bilang bahagi ng aking prenatal checkup sa parehong oras. Ang organo ni Arturo ay pambayad lamang sa bawat patak ng luha ni nanay. Hindi ito sapat para sa kapatawaran. Isinasagawa ang dual surgery. Ang ritmo ng mga makina, ang mahinang tunog ng mga surgical tools na nagkakalitukan sa tray, at ang mabilis na paggalaw ng mga doktor ay tila isang nakakahilong sayaw. Sa gitna ng aking papalubog na kamalayan dahil sa anesthesia, isang anino ang nakita kong dumaan sa glass window ng operating room. Isang pamilyar na anyo na nakasuot ng surgical mask, ngunit ang mga mata ay puno ng kabaliwan. Si Tina. Nang magising ako sa recovery room, ang aking katawan ay mabigat at ang aking tiyan ay tila kumikirot. Pilit kong iminulat ang aking mga mata. Ang paligid ay madilim. Tanging ang asul na liwanag mula sa mga monitors ang nagbibigay ng anyo sa silid. Sa kabilang bahagi ng curtain, narinig ko ang mahinang pagbukas ng pinto. Ang tunog ng dahan-dahang pagpihit ng doorknob ay tila isang babala ng kamatayan. Isang figura ang pumasok, si Tina. Suot pa rin ang kanyang lab coat, may hawak na isang puting unan. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama ni Arturo na kasalukuyan pang walang malay matapos ang operasyon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit, habang itinataas ang unan sa tapat ng mukha ni Arturo. You chose a janitor over me, Arturo, bulong ni Tina. Ang kanyang boses ay tila isang kaskas ng patalim sa semento. Kung hindi ka magiging akin, walang makikinabang sa'yo. Hindi ka naaabot sa anibersaryo para makita ang pagbagsak ng pamilya mo. Ang malamig na dulo ng gunting na nakadiin sa aking leeg ay tila isang paalala na ang kamatayan ay palaging nakamasid sa bawat sulok ng ospital na ito. Naririnig ko ang hirap na paghinga ni Arturo sa ilalim ng unan na pilit na ibinabaon ni Tina. Ang bawat segundo ay tila isang mabilis na pag-agos ng oras patungo sa kawalan. Ngunit sa gitna ng panghihina ng aking katawan matapos ang operasyon, ang aking isipan ay nananatiling kasing talas ng scalpel. Tina, bitawan mo siya. Ang boses ko ay mahina, ngunit matatag. Walang bakas ng panginginig. Ang akala mo ba ay makakalabas ka rito ng buhay? Ang bawat silid sa wing na ito ay merong audio-visual monitoring na direktang nakalink sa server ni Katie. Pinapanood ka na ng buong bansa. Natigilan si Tina. Ang kanyang mga mata na puno ng kabaliwan ay bahagyang kumurap sa takot. Sa sandali ng kanyang pag-aalinlangan, ginamit ko ang huling lakas na mayroon ako. Hinablot ko ang surgical tray na nasa tabi ng aking kama. Ang malakas na tunog ng pagtama ng bakal sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasabay ng aking paghampas sa kanyang kamay na hawak ang gunting. Bitawan mo! Sigaw ko, habang pilit kong itinutulak ang kanyang katawan palayo kay Arturo. Bumagsak si Tina sa sahig. Ang kanyang lab coat ay nabahira ng natapon na antiseptic. Mabilis na bumukas ang pinto at pumasok ang mga security team ni Katie. Kinaladkad nila si Tina palabas, habang ang kanyang mga hiyaw ng pagmura ay unting humina sa pasilyo.
Dali-dali kong tiningnan si Arturo. Hingal na hingal siya, pilit na kumukuha ng hangin. Inalalayan ko ang kanyang oxygen mask. Nang magtama ang aming mga paningin, nakita ko ang isang uri ng paghanga na hinaluan ng matinding pagsisisi. Wina, iniligtas mo ako muli. Bulong niya sa paos na boses. Huwag mong bigyan ng mali siya ang ginawa ko, Arturo. Malamig kong sagot habang dahan-dahan akong bumabalik sa aking higaan. Tinitiis ang hapdi ng aking mga tahi. Iniligtas kita dahil kailangan mo pang harapin ang katarungan. Ang bahagi ng atay na ibinigay mo sa nanay ko ay pambayad lamang sa bawat pagkakataong ninakawan niyo kami ng danggal. Debt cleared, Arturo. Pero huwag mong isipin na ang isang organo ay sapat na para sa 10 taon ng paghihirap. Nanatiling tahimik si Arturo. Alam niyang sa rasyonal na mundong ginagalawan ko, ang utang na dugo ay binabayaran ng katotohanan, hindi ng damdamin. Kinabukasan, habang inihahanda kami para sa aming paglipat pabalik sa mansyon para sa anibersaryo ng ospital, isang espesyalista ang pumasok para sa aking huling prenatal ultrasound. Ang monitor ay nagpakita ng 2 maliliit na pintig ng puso. Kambal. Congratulations, Miss De Los Reyes, sabi ng doktor habang sinusuri ang data. Ngunit merong isang bagay na napaka-unusual sa resultang ito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko habang nakatingin sa butil-butil na imahe sa screen. Ang twins mo, based sa initial biometry at genetic markers, tila hindi sila sabay na nabuo. At ang mas nakakapagtaka, they have different paternal markers. Ang paliwanag ng doktor ay tila isang malakas na pagsabog sa loob ng silid. Ito ay isang kaso ng heteropaternal superfecundation, isang bihirang medical na kondisyon. Pero sa sitwasyon mo, tila sadyang ginawa. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang rasyonal kong isipan ay mabilis na nag-compute. Ang isang embryo ay galing kay Arturo at Tina. Ngunit ang isa ay galing sa aking sariling binhi na pilit na hinaluan ng ibang donor samples habang ako ay nasa ilalim ng sedation sa mansyon. Hindi lang nila ako ginawang incubator. Ginawa nilang laboratorio ang aking sinapupunan para sa isang eksperimento na ang layunin ay lumika ng backup na tagapagmana mula sa ibang makapangyarihang pamilya. Tumingin ako sa bintana, kung saan ang anino ng De Alvarado Hospital ay tila isang higanteng halimaw na naghihintay sa akin. Ang anibersaryo ay bukas na. Ang mga Alvarado ay handa na para sa kanilang selebrasyon. Ngunit hindi nila alam na ang perpektong surrogate na pinili nila ay kasalukuyan ng naghahanda para sa huling audit ng kanilang mga buhay. Ihanda mo ang sasakyan, Arturo, sabi ko nang pumasok siya sa silid. Pupunta tayo sa gala. Ibibigay ko sa inyo ang palabas na hinding-hindi nyo makakalimutan. Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa Makati Diamond Ballroom ay tila mga mapanghusgang mata na nakatutok sa akin. Suot ko ang isang itim na silk gown, isang kulay na sadyang pinili ko upang iparamdam sa lahat na narito ako para sa lamay ng dangal ng mga De Alvarado. Katabi ko si Arturo, na bagaman nakatayo na ng tuwid, ay ramdam ko ang tensyon sa kanyang mga balikat. Sa kabilang dulo ng mahabang hapagkainan, nakaupo si Doña Beatriz at si Tina, na tila mga reynang naghahari sa gitna ng mga maimpluwensyang investors. Isang karangalan na makasama kayo ngayong gabi, panimula ni Doña Beatriz. Ang boses ay puno ng plastik na tamis. Ngunit bago ang lahat, gusto ko ring ipakilala ang babaeng kasalukuyang nagdadala ng kinabukasan ng ating ospital, ang aming surrogate, si Wilhelmina. Tumingin si Tina sa akin, isang mapanuring ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang iniikot ang kanyang baso ng alak. Ah, yes, ang ating dating janitress. Napakaganda ng transformasyon mo, Wina. Mula sa paglilinis ng dumi ng iba, ngayon ay nakaupo ka na sa lamesang ito. But tell me, hindi ka ba nahihirapan? Baka kasi nakakalimutan mo na ang lugar mo ay sa dulo ng pasilyo, hindi sa harap ng mga bilyonaryo. Narinig ko ang mahinang tawanan mula sa ilang mga panauhin. Isang matalas na hiya
ang sadyang ibinabato nila sa akin upang pasabugin ang aking kumpiyansa. Ngunit uminom lamang ako ng tubig at dahan-dahang ibinaba ang baso. Ang tunog ng pagtama ng kristal sa lamesa ay tila isang hudyat ng aking pagsisimula. Ang lugar ng isang tao, Dr. Tina, ay hindi idinidikta ng kanyang nakaraan, kundi ng katotohanang hawak niya sa kasalukuyan. Ang boses ko ay kalmado. Bawat salita ay may timbang ng awtoridad. Nakakatuwa na binanggit mo ang paglilinis ng dumi. Dahil sa loob ng 2 taon kong pananatili sa De Alvarado Hospital bilang janitress, maraming dumi akong nahanap na hindi kayang linisin ng kahit anong disinfectant. Gaya na lamang ng mga missing surgical supplies at ang manipulasyon ng donor priority list. Biglang namutla si Tina. Ang kanyang ngiti ay naging isang matigas na guhit sa kanyang mukha. You're delusional, Wina. Baka epekto lang yan ng mga gamot na ini-inject mo sa sarili mo. We all saw the video, right? Ang video na ginawa mo gamit ang isang bayarang lookalike? Tumawa ako ng mahina. Isang tunog na walang bakas ng emosyon. Tina, bilang isang doktor, kung matatawag ka pa ng ganoon, dapat alam mo na ang digital forensics ay hindi nagsisinungaling. In-upload ko na ang metadata ng video na yan sa portal ng medical board kaninang umaga, kasama ang ebidensya ng pag-atake mo sa akin sa St. Luke's. Wina, enough! Singit ni Doña Beatriz. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. No, Doña Beatriz, hindi pa tayo tapos. Pagpapatuloy ko habang kinukuha ang aking tablet mula sa ilalim ng lamesa. Investors, bago kayo mag-commit sa susunod na fundraising ng pamilyang ito, baka gusto nyo ring malaman na si Dr. Tina ay kasalukuyan ng under preventive suspension dahil sa tangkang pagpatay sa sarili niyang pasyente. At ang batang dinadala ko? Ito ay bunga ng isang biological heist. Pinindot ko ang screen. Ang tunog ng mabilis na pag-scroll ng digital files ay bumasag sa katahimikan ng ballroom. Isang dokumento ang lumitaw sa bawat cellphone ng mga investors, na kasalukuyang nakalink sa guest wifi ng hotel. Ito ay ang second DNA analysis ng kambal sa aking sinapupunan. Base sa resultang ito, sabi ko habang nakatitig ng diretso kay Doña Beatriz. Isa sa kambal ay anak ni Arturo at Tina. Ngunit ang ikalawang fetus ay may genetic markers na galing sa inyong pinakamalaking karibal, ang pamilya Monteverde. Doña Beatriz, ipaliwanag niyo sa amin, bakit niyo pinatira sa sinapupunan ko ang isang tagapagmana na galing sa kumpanyang balak niyo raw pabagsakin? O baka naman, ang ospital na ito ay isa na lamang malaking sanglaan ng mga buhay. Nagkagulo ang mga investors. Ang bulungan ay naging isang malakas na ingay ng pagkagulat at galit. Si Tina ay napaupo sa kanyang silya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na humahawak sa laylayan ng kanyang mamahaling gown. Ang boses ng opisyal ng NBI ay tila isang malakas na hudyat ng bagyo sa gitna ng ballroom. Ngunit hindi ako kumibo. Inasahan ko na ang hakbang na ito. Sa mundong ginagalawan ng mga Alvarado, ang batas ay madalas nilang ginagamit bilang isang aso na nakatali sa kanilang mga kamay. Tumingin ako kay Attorney Cady na kasalukuyan ng lumalapit bit-bit ang isang asul na folder. Officer, ang reklamong hawak nyo ay base sa isang kontratang matagal nang ipinawalang bisa sa aming lihim na settlement, ang matatag na pambara ni Cady. Inabot niya ang mga dokumento na nagpapatunay na ang surrogacy ay isang legal na medical arrangement sa ilalim ng banyagang jurisdiksyon na kinikilala ng bansa. Ms. De Los Reyes is not a victim of trafficking. She is the whistleblower of your actual target, the De Alvarado Hospital's organ trade. Dahil sa gulo ng mga ebidensyang inilatag ni Cady, pansamantalang napaatras ang mga awtoridad. Pinayagan kaming bumalik sa mansyon habang dinidinig ang kaso. Ngunit alam kong ito na ang huling pagkakataon ni Doña Beatriz na ligpitin ako bago ang anibersaryo bukas. Pagdating sa mansyon, sinalubong kami ng isang hapagkainang puno ng mga putaheng sadyang inihanda para sa isang pamilya. Nakaupo si Doña Beatriz sa kabisera,
Ang kanyang muka ay kasing kinis ng porselana, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kislap ng buhay. Sa tabi niya ay si Tina, na tila isang maamong tupa na nakasuot ng seda. "Wina, iha, maupo ka," anyaya ng matanda. Ang boses ay puno ng mapagkunwaring tamis. "Pagod na tayo sa gulo. Let's eat as a family." Inutusan ko si Sandang na ihanda ang paborito mong sinigang na hipon. Umupo ako sa tapat ni Tina. Pinanood ko ang bawat galaw ng mga tauhan. Bilang isang dating janitress, sanay ang aking paningin sa mga maliliit na detalye. Ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Sandang habang inilalapag ang aking mangkok at ang mabilis na sulyap ni Beatrice sa aking baso. "Bakit hindi ka kumakain, Wina?" tanong ni Tina habang dahan-dahang hinihiwa ang kanyang karne. "Baka isipin ng mga tao na natatakot ka sa sarili mong pagkain." "Hindi ako natatakot, Dr. Tina. Nag-oobserba lang ako," malamig kong sagot. Tinitigan ko ang refleksyon ng aking mukha sa pilak na kutsara. Doon, nakita ko ang anino ni Beatrice na dahan-dahang naglalagay ng isang walang kulay na likido sa aking inumin, habang nagpapanggap na inaayos ang napkin sa lamesa. Oxytocin. Isang gamot na ginagamit para pabilisin ang labor. Sa kondisyon ng aking sinapupunan at sa tinde ng aking operasyon noong nakaraang araw, ang maagang paghilab ay maaaring magdulot ng internal bleeding na kikitil sa buhay ko at ng kambal. Isang aksidenteng medikal na walang bakas ng krimen. "Uminom ka muna, Hiya. Mukhang tuyo ang lalamunan mo," sabi ni Beatrice habang itinutulak ang baso patungo sa akin. Ngumiti ako. Isang ngiting kasing talas ng labaha. "Salamat, Donya. Pero naisip ko, masyadong espesyal ang gabi na ito para hindi natin pagsaluhan ang lahat." Sa isang mabilis at rasyonal na galaw, kinuha ko ang pitsel ng tubig at nagkunwaring natabig ang plorera sa gitna. Ang tunog ng pagkabali ng mga bulaklak at ang pagbuhos ng tubig sa lamesa ay nagdulot ng panandaliang pagkagulantang sa kanilang lahat. "Ay, pasensya na," sabi ko habang mabilis na kumikilos. Sa gitna ng kanilang paglilinis, mabilis kong ipinagpalit ang aking baso sa baso ni Doña Beatriz. Ang bilis ng aking mga kamay ay hinubog ng libu-libong oras ng paglilinis ng mga surgical trays. Walang nakapansin, walang nakakita. "Wina, be careful!" bulyaw ni Tina habang pinupunasan ang kanyang gown. "I'm sorry. Heto po ang inumin niyo, Donya." Iniabot ko ang baso na may lason sa matanda. "Uminom po muna kayo para kumalma ang inyong dibdib." Walang pag-aalinlangang ininom ni Doña Beatriz ang buong laman ng baso. Tinitigan ko siya habang lumalago. Sa loob ng aking isipan, binibilang ko ang bawat segundo. Ang rasyonal na bahagi ng aking utak ay alam ang kinetics ng gamot na yon. Hindi lumipas ang 10 minuto. Ang mukha ni Doña Beatriz ay nagsimulang mamula. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang tiyan at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding sakit na nagsisimulang gumapang sa kanyang katawan. "Beatriz, are you okay?" tanong ni Arturo na kanina patahimik sa gilid. Ang tiyan ko," hikbi ng matanda. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga kubyertos ang umalingaw-ngaw sa silid nang tuluyan ng bumigay ang kanyang katawan. Nagsimula siyang manginig. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok dahil sa epekto ng mataas na dosage ng oxytocin sa kanyang cardiovascular system. Tumayo ako ng dahan-dahan. Kinuha ko ang puting napkin at marahang pinunasan ang dulo ng lamesa. Tila ba naglilinis lamang ako ng isang simpleng mansa? "Mukhang kailangan niyo na ng emergency medical attention, Doña Beatriz." Bulong ko habang nakatitig sa kanyang mamilipit na anyo. "Huwag kayong mag-alala. Alam ni Dr. Tina kung anong lason ang dapat gamutin. Dahil siya ang nag-provide nito, hindi ba?" Lumingon ako kay Tina na ngayon ay putla na parang papel. Ang green tea na kaaway ay nabulunan sa sarili niyang lason. "Wina, what did you do?"
Sigaw ni Tina habang sinusubok ang tulungan ang matanda. Wala akong ginawa, doktor. Ibinalik ko lang ang regalo sa tamang may-ari. Malamig kong sagot. Arturo, tumawag ka ng ambulansya. Pero siguraduhin mong sa ibang ospital siya dadalhin. Dahil sa gabing ito, ang De Alvarado Hospital ay hindi naligtas para sa kahit kanino. Ang gabi ng ginintuwang anibersaryo ng De Alvarado Hospital ay hindi amoy selebrasyon para sa akin. Amoy ito ng luma at kinalawang na hustisya. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin ng ballroom suite. Suot ang isang itim na gown na tila isang anino ng kamatayan sa gitna ng karangyaan. Hindi ito damit ng isang surrogate. Ito ay baluti ng isang tagapaghukom. Ready? Tanong ni Attorney Katie na kapapasok lang. Nakasuot siya ng pulang suit, matapang at handang maningil. Hawak niya ang kanyang tablet na nakalink na sa main server ng ballroom projector. Higit pa sa handa, Katie. Malamig kong sagot. Tiningnan ko ang aking rilo. Oras na. Paglabas namin sa Grand Ballroom, sinalubong kami ng mga flash ng camera at ang mapanuring tingin ng mga elitista ng Makati. Sa gitna ng stage, nakatayo si Dr. Tina. Bagaman putla pa rin ang kanyang mukha mula sa nangyari kay Doña Beatriz kagabi, pilit ning isinusuot ang kanyang maskara ng pagiging perfect heiress. Good evening, everyone, panimula ni Tina sa mikropono. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pilit na tamis. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang 50 taon ng De Alvarado Hospital. Sa kabila ng mga malisyosong tsismis, nananatiling matatag ang aming pamilya, lalo na't narito na ang aming bagong tagapagmana. Isang malakas na palakpakan ang narinig mula sa mga bisita. Ngunit sa isang iglap, tumango ako kay Katie. Sa ilalim ng madilim na sulok ng audio-visual booth, mabilis na kumilos ang aming mga daliri. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom. Isang matalim na katahimikan ang bumalot sa paligid, kasunod ang mahinang ugong ng projector na muling nabuhay. Ngunit hindi ang History of De Alvarado ang lumabas sa malaking screen. Ang tumambad sa lahat ay ang madilim na footage mula sa basement na binanggit ni Beatriz. Makikita roon ang mga hilera ng mga cold storage tanks na may mga label ng iba't ibang kumpanya. Kasunod nito ay ang mga digital logs ng biobank, isang listahan ng mga embryo at organo na ibinebenta sa black market. Ano ito? Patayin niyo ang screen! Sigaw ni Tina. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Ngunit hindi tumigil ang presentation. Sunod-sunod na lumabas ang mga voice recordings ni Doña Beatriz na naguutos kay Sendang na itapon ang mga pasyenteng hindi na kayang magbayad kapalit ng mga VIP organ buyers. At ang pinakamatindi sa lahat, ang genetic report na nagpapatunay na ang isa sa mga batang dinadala ko ay anak ng pamilya Monteverde, isang biological insurance policy na sadyang ninakaw. Ladies and gentlemen, ang boses ko ay umalingaw sa buong ballroom. Hindi na kailangan ng mikropono dahil sa nakabibinging katahimikan ng madla. Naglakad ako patungo sa gitna ng stage. Ang bawat yabag ng aking sapatos ay tila isang hatol. The De Alvarado Hospital is not a place of healing. It is a marketplace of lives. Binibili nila ang inyong katapatan at ninanakaw nila ang inyong kinabukasan. Tumingin ako ng diretso kay Tina, na ngayon ay nakaluhod na sa stage dahil sa panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang duming sinubukan ninyong ipahid sa akin ay ang dumi na mismong uubos sa inyong pangalan. Nagkagulo ang mga investors. Ang mga reporter ay nagsimulang mag-unahan sa pagkuha ng litrato sa screen na kasalukuyan nang nag-u-upload ng ebidensya sa bawat balita sa bansa. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok ang mga operatiba ng NBI. Sa pagkakataong ito ay may dalang mga warrant para sa lahat ng miyembro ng board at kay Dr. Tina. Tina De Alvarado, you are under arrest for medical malpractice, biological theft, and conspiracy to commit human trafficking. Ang mariing deklarasyon ng opisyal, ang hapdi sa aking puson ay tila isang nagbabagang bakal na dahan-dahang hinihiwa ang aking pagkatao. Sa gitna ng nagkakagulong mga tao sa ballroom,
Ang bawat hininga ko ay naging isang pakikipagtuos. Ramdam ko ang malapot at mainit na likidong humuhugas sa aking mga binti. Isang paalala na sa kabila ng lahat ng planong rasyonal, ang kalikasan ay may sariling oras. Wina, makinig ka sa akin, breathe! Ang boses ni Arturo ay bumasag sa ugong ng gulo sa paligid. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi bilang tagapagmana ng ospital, kundi bilang isang doktor. Inalis niya ang kanyang mamahaling coat at mabilis na itinupi ang kanyang mga manggas. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Sa sandaling ito, nakita ko ang lalaking hindi kailanman naging sapat ang lakas para labanan ang kanyang ina. Ngunit, may sapat na dunong para iligtas ang buhay. Katie, tawagin mo ang rescue team. Sabihin mo sa kanila na hindi na tayo aabot sa delivery room. Utos ni Arturo habang inaalalayan ako sa isang sofa sa gilid ng stage. Ang bawat kontraksyon ay tila isang malakas na hampas ng alon na nagpapadilim sa aking paningin. Ngunit sa bawat sakit, nararamdaman ko rin ang tagumpay. Ang bawat sigaw ko ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na sa wakas ay nailabas na. Pinanood ko ang paghila ng mga pulis kay Tina at ang pag-alis ni Sendang na pilit umiiwas sa kamera. Ang pamilyang Alvarado ay kasalukuyan ng nilalamon ng sarili nilang apoy. Isang malakas na tulak, Wina, para sa mga bata. Bulong ni Arturo, ang kanyang mga kamay ay matatag sa paghawak sa akin. Ginamit ko ang huling hibla ng aking lakas. Ang tunog ng aking mabilis na paghinga ay humalo sa matinis na iyak na pumunit sa katahimikan ng ballroom. Isang sanggol. Pagkalipas ng ilang minuto, isa pang iyak ang umalingaw-ngaw. Mas malakas, mas matapang. Ang kambal. Ang isa ay bunga ng kasakiman ni Tina at Arturo. Ang isa ay ang biological asset na ninakaw mula sa pamilya Monteverde. Dalawang batang isinilang sa gitna ng iskandalo. Ngunit hawak ko na ngayon ang kanilang kapalaran. Nang kumalma na ang paligid at dinala na kami sa isang tunay na ospital, pumasok si Arturo sa aking silid. Hawak niya ang isang puting sobre. Walang bakas ng ngiti sa kanyang mukha. Taming ang isang uri ng kapayapaang ngayon ko lang nakita sa kanya. Inayos ko na ang lahat ng dokumento, Wina. Panimula niya habang inilalapag ang sobre sa lamesa. I am officially waiving all my rights to the De Alvarado inheritance. Ang lahat ng voting shares ko, ang mga lupain, at ang pondo ay mapupunta sa isang trust fund para sa mga biktima ng organ trading at illegal surrogacy, including your mother's recovery fund. At anong matitira sa'yo? Tanong ko sa boses na rasyonal at walang halong pakiusap. Ang pangalan ko lang, at ang lisensya ko bilang doktor na sadyang kinalimutan ko, sagot niya. Wina, alam kong ang dugo ko ang naging lason sa buhay mo. Hindi ko hihilingin na patawarin mo ako ngayon. Pero hayaan mong ang bawat araw ng paglaki ng kambal ay maging patunay na handa akong maging ama sa paraang hindi kailanman ginawa ng aking pamilya. Yunitigan ko siya ng matagal. Sa rasyonal na mundong binuo ko, ang utang ay binabayaran ng katarungan. At sa gabing ito, ang pamilya Alvarado ay tuluyan ng nabura. Ang katarungan ay hindi natatapos sa pagpirma ng waiver, Arturo. Malamig kong sabi. Ito ay isang habambuhay na panimingil. Pero sa ngayon, sapat na yan para hindi kita ituring na kaaway. Biglang kumatok si Katie sa pinto. Ang kanyang muka ay seryoso. May hawak siyang isang maliit na papel. Wina, may nag-iwan nito sa desk. Isang liham mula sa Correctional Institute for Women. Dahan-dahan kong binuksan ang papel. Ang sulat kamay ay pamilyar, magulo at nagmamadali. Wina, alam ko ang tungkol sa ikatlong bata sa basement. Huwag kang makampante. Ang dumi ni Beatrice ay hindi lang nasa files. Puntahan mo ako. Sendang. 6 na buwan ang mabilis na lumipas matapos ang gabing niyanig ng pagsabog ang basement ng De Alvarado Hospital. Ngayon, ang amoy ng usok at lason ay napalitan na ng bango ng mga sariwang bulaklak
sa loob ng isang silid hukuman sa Makati. Nakaupo ako sa unahan. Suot ang isang asul na suit na kasing talim ng aking tingin. Sa aking tabi, mahimbing na natutulog ang kambal sa kanilang mga stroller, sina Justice at Verity. Sila ang mga buhay na ebidensya ng isang krimeng hinding-hindi na mabubura ng kahit anong apoy. Tumingin ako sa kabilang panig ng silid. Doon, nakaupo si Doña Beatriz, na tila isang tuyong dahon na anumang oras ay malalaga sa kanyang upuan. Wala na ang kanyang mga diamante. Tanging ang malamig na metal ng posas ang palamuti sa kanyang mga pulso. Sa tabi niya, si Tina ay nakayuko. Pilit itinatago ang muka mula sa mga lente ng media na tila mga buwayang naghihintay ng huling piraso ng kanilang danggal. The court finds the defendants guilty of multiple counts of illegal organ trading, biological theft, and obstruction of justice. Ang boses ng hukom ay umalingongaw sa buong silid. Bawat salita ay tila isang malakas na hampas ng martilyo sa kabaong ng mga De Alvarado. Narinig ko ang mahinang hikbi ni Tina. Ngunit si Doña Beatriz ay nanatiling nakatitig sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pot, isang uri ng kabaliwan na hindi kayang gamutin ng kahit anong medisina. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa kanya bago siya tuluyang ilabas ng mga pulis. Wina, akala mo ba ay nanalo ka? Ang pabulong na bulyaw ni Beatriz. Ang kanyang boses ay tila kaskas ng kinalawang na bakal. Kahit mabulok ako sa kulungan, ang dugo ng mga Alvarado ay nananalaytay sa isa sa mga batang iyan. Habang buhay kang magiging bilanggo ng aming pangalan. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ko sa kanya. Doon ka nagkakamali, Beatriz. Ang dugo ay likido lamang na dumadaloy sa mga ugat. Ang karakter at danggal ang bumubuo sa isang tao. Ang batang may dugo nyo, palalakihin ko siyang may takot sa katarungan. Ang bagay na kailanman ay hindi nyo naintindihan. Inilapit ko ang aking mukha sa kanya. Sapat lang para maramdaman niya ang aking rasyonal na galit. At tungkol sa ikatlong bata sa basement na binanggit ni Sendang, nahanap namin siya bago pa man mangyari ang pagsabog. Siya ang batang itinago nyo sa loob ng 5 taon para maging source ng bone marrow para sa inyong mga VIP. Siya ang naging huling susing nagbukas ng rehas para sa inyo. Ngayon, Beatriz, panuurin mo kung paano ko buburahin ang bawat bakas ng inyong imperyo. Kinaladkad sila palabas. Ang tunog ng mabilis na pag-click ng mga camera at ang sigaw ng mga tao sa labas ay tila isang musika ng katarungan sa aking pandinig. Ang De Alvarado Hospital ay wala na. Ito ay kasalukuyan ng isinasailalim sa liquidation para bayaran ang bawat pamilyang ninakawan nila ng buhay. Lumabas ako ng korte at sinalubong ako ng malamig na hangin ng hapon. Nakatayo sa tapat ng aking sasakyan si Arturo. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Suot niya ang isang simpleng puting polo at maong. Sa loob ng 6 na buwan, hindi siya tumigil sa pagtulong sa investigasyon. Isinuko niya ang bawat sentimong pagmamay-ari niya upang pondohan ang rehabilitasyon ng mga biktima. Wina, Ang boses niya ay may lalim ng kapayapaan na ngayon ko lang narinig. Tapos na ang lahat. My mother and Tina will never see the light of day again. I know, Arturo. Ang audit ng kanilang mga buhay ay kumpleto na. Sagot ko habang inilalagay ang mga bata sa loob ng sasakyan. I'm leaving for the province tomorrow. Pagpapatuloy niya. Mag-ooperate ako bilang isang volunteer doctor sa isang maliit na clinic sa malalayong barangay. Gusto kong simula ng pagbabayad ng utang ko sa para ang alam ko, ang tunay na panggagamot. Tinitigan ko siya ng matagal. Ang rasyonal na bahagi ng aking puso ay kinikilala ang kanyang pagbabago, ngunit ang sugat ng nakaraan ay hindi pa ganap na naghihilom. Mabuti yan, Arturo. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa parusa. Ito ay tungkol sa pagpili na maging tama sa harap ng maling mundo. Wina, may pagkakataon pa ba para sa atin? Ang tanong niya ay puno ng pag-asa, ngunit may halong takot. huminga ako ng malalim.
ramdam ang mabilis na tibok ng aking puso na ngayon ay hindi na idinedikta ng galit. Arturo, ang isang matatag na pundasyon ay hindi itinatayo sa ibabaw ng mga guho ng kasinungalingan. Sa ngayon, ang tanging ugnayan natin ay ang mga batang ito. Prove to me that you can be a father who protects, not a billionaire who buys. Kapag nagawa mo na yon, marahil ay maaari nating pag-usapan ang bagong kontrata. Isang kontratang walang bayad, tanging katotohanan lamang. Hindi siya sumagot. Tumanggo lamang siya ng may matuwid na respeto. Pinanood ko ang kanyang paglakad palayo. Ang kanyang anino ay unt-unting naglalaho sa ilalim ng papalubog na araw. Sumakay ako sa sasakyan at tiningnan ang aking sarili sa rearview mirror. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang janitress na may dumi sa kamay. Siya ay ang Wilhelmina de los Reyes. Ang babaeng ginamit ang sariling sinapupunan upang pasabugin ang isang kaharian ng kasamaan. Pinindot ko ang start button ng makina. Ang mahinang ugong nito ay tila isang pangako ng bagong simula. Habang bumabagtas ako sa kalsada, tiningnan ko ang malaking billboard sa Makati kung saan dati ay nakabalandra ang mukha ni Beatriz. Ngayon, ito ay isang anunsyo na lamang para sa isang bagong public health foundation. 3 taon na ang mabilis na lumipas mula nang ang pangalang de Alvarado ay naging isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng medisina sa Pilipinas. Narito ako ngayon, nakatayo sa balkonahe ng De Los Reyes Health and Research Center. Ang gusaling itinayo namin sa lupang pagmamay-ari pala ng aking pamilya na sadyang kinamkam ng mga Alvarado noon. Ang amoy ng luma at madilim na sikreto ay napalitan na ng bango ng mga sariwang gumamela sa paligid. Ang bawat tibok ng aking puso ay regular na ngayon. Hindi na idinidikta ng kaba o ng epekto ng mga lason. Ang aking ina ay kasalukuyan nang nagtuturo sa aming livelihood program para sa mga pamilya ng mga biktima ng illegal organ trade. Ang kanyang mukha ay puno na ng kulay at sigla, isang patunay na ang katarungan ay ang pinakamabisang gamot sa lahat. Mommy, look! Verity took my stethoscope again! Ang boses ni Justice ay pumutol sa aking malalim na pag-iisip. Lumapit sa akin ang kambal. Si Justice, na may mga mata ni Arturo, ay mahilig sa mga libro. Habang si Verity, na ang tapang ay tila nagmula sa akin, ay kasalukuyan ng nag-aakto bilang isang maliit na doktor. Kasama nila ang ikatlong bata mula sa basement, si Gabriel, na itinuturing na naming bahagi ng pamilya. Hindi sila lumaking bilang mga biological assets. Lumaki silang may alam sa halaga ng katotohanan. Bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang aking assistant si Katie. Nanatili siyang tapat na kaalyado at siya na ngayon ang tumatayo bilang Chief Legal Officer ng aming center. Wina, may naghihintay sa lobby. Isang volunteer doctor mula sa probinsya. Katatapos lang ng kanyang 3-year community service. Naramdaman ko ang panandaliang paghinto ng hangin. Ngunit mabilis ko itong kinalma sa pamamagitan ng aking rasyonal na isipan. Alam ko kung sino ang tinutukoy niya. Pagbaba ko sa lobby, sinalubong ako ng isang lalaking halos hindi ko na makilala. Ang kanyang balat ay sunog sa araw. Ang kanyang mga kamay ay magaspang mula sa pagtatrabaho sa malalayong barangay, at ang kanyang mga mata ay wala na ang dating karuwagan. Arturo was no longer the prince of a fake empire. He was just a man who finally learned how to heal. Hindi ako narito para sa aking manawi na, panimula ni Arturo. Ang boses ay may lalim ng respeto. Narito ako para mag-apply bilang resident physician. Gusto kong maglingkod sa ilalim ng pamumuno mo, kung papayagan mo ako. Tinitigan ko siya ng matagal. Walang kilig na base emosyon, kundi isang maingat na ebalwasyon ng kanyang pagkatao. Sa loob ng 3 taon, napatunayan niyang ang pagsisisi ay hindi isang salita, kundi isang habambuhay na aksyon. Ang center na ito ay hindi tumatanggap ng mga taong may itinatago, Dr. Arturo. Malamig
ngunit may banayad ng itikong sagot. Pero tumatanggap kami ng mga taong marunong bumangon mula sa sarili nilang dumi. Iwan mo ang resume mo sa desk ni KD. I'll audit your records. And maybe, just maybe, we can start a new procedure. Sa unang pagkakataon, dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay. Hindi bilang isang amo, kundi bilang isang kapantay. Ang haplos ng kanyang mga daliri ay hindi isang pakiusap, kundi isang pangako ng katotohanan. Tumingin ako sa malaking salamin sa lobby. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang janitress na nangarap lamang na mabuhay ang ina. Siya ay ang arhitekto ng sarili niyang kapalaran. Marami ang nagtatanong sa akin kung bakit hindi ko nalang kinalimutan ang lahat at tinanggap ang yaman ni Arturo noon. Ang sagot ko ay simple. Ang pag-ibig na nagmumula sa isang hindi makatarungang transaksyon ay isa lamang magarang tanikala. Ang tunay na kalayaan ay ang pagpili na bumuo ng pamilya sa ibabaw ng katarungan, hindi ng pera. Ang pamilya de Alvarado ay nabaon na sa limot, kasama ang kanilang mga lason at mga kasinungalingan. Ang natira ay kami, ang mga De Los Reyes. Isang pangalan na dati ay inapakan, ngunit ngayon ay simbolo na ng paghilom. Habang naglalakad kami ni Arturo, kasama ang mga bata patungo sa harden, naramdaman ko ang malamig na hangin ng hapon. Ang bawat hakbang ko ay matatag. Ang bawat hininga ko ay malaya. Dahil sa dulo ng bawat melodramang dulot ng buhay, ang katotohanan ang palaging huling nakatayo. At sa kwentong ito, ang tagalinis ay hindi lamang naglinis ng sahig. Nilinis ko ang aking buong buhay upang magkaroon ng puwang para sa isang bagong simula. Tapos na ang giyera, at sa wakas, ang aking puso ay tumitibok na para sa sarili nitong kaligayahan.